Ang 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa. Kung paanong ang mga pagong na nabuhay ng 1,800 taon ay maaaring maging isang konstelasyon, ang 1,000,000 taong gulang na centipede ay maaari ring maging isa. Isa itong sagradong nilalang na lumampas sa sarili nitong uri sa pamamagitan ng napakaraming fable, at paulit-ulit na molting hanggang sa tuluyan itong maging isang konstelasyon. Kaya naman hindi katakataka na ang isang sagradong nilalang na tulad nito ay nagtataglay ng napakataas na antas ng kasanayan gaya ng Demon's Formation. Ngunit gaano man kalakas ang 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa, imposibleng matalo nito ang White Demon King na si Izumi sa ganitong paraan. Kasunod nito ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing bumagal ang kanyang paggalaw dahil sa epekto ng Demon's Formation. Sunod namang lumabas ang isa pang abiso na nagsasabing nabawasan ang kanyang mental fortitude dahil rin sa epekto ng Demon's Formation. Doon ay napagtanto ni Dokya na nasa kanya na nga ang Absolute Throne. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka at tanungin ang sarili kung ano ba talaga ang nangyayari sa Japan sa round na ito. Sinabi ni Dokya kay Hajime Yamamoto na imposibleng ang isang tulad nito ang mamuno sa pangkat ng Japan. Agad namang nagalit si Hajime Yamamoto at buong pagmamalaking ipinahayag na siya ang kasalukuyang hari ng Japan. Pagkasabi nito ay kaagad niyang pinakawalan ang napakaraming anyong centipede na lumitaw sa kanyang buong paligid. Muling lumabas ang isang abiso na nagsasabing tumaas ang plausibility ng catastrophe dahil sa scenario buff. Sumunod naman ang isa pang abiso na nagsasabing ang konstelasyong 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa ay nagsimula ng gumamit ng bahagi ng tunay nitong kapangyarihan. Ang napakalalaki at nakakatakot na mga centipede ay direktang sumugod kay Dokya at mabilis siyang pinalibutan sa buong katawan. Dahil dito ay naramdaman niya ang napakatindi at napakanakakatakot na presensyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya napigil ang mapamura habang napagtatanto na isa pa rin itong tunay na konstelasyon. Sa pangkalahatan ay isa itong konstelasyong may napakalaking lakas kahit isa lamang itong centipede. Kasunod nito ay lumabas ang isang babala na nagsasabing huwag siyang magpakita ng pagkapuot laban sa kanyang kasalukuyang target. Maya-maya pa ay lumabas ang isa pang abiso na nagsasabing na-activate ang kaugnay na pangunahing senaryo na Little Savior. Nakasaad dito na upang mapagtagumpayan ang senaryo ay kailangan niyang makipaglaban kasama ang maliliit na tao upang talunin ang mga kilalang catastrophe na sumasalakay sa planeta ng Peaceland. May limitasyon itong 40 araw. Ang gantimpala sa tagumpay ay 300 barya, samantalang ang kaparusahan sa pagkabigo ay ang tuluyang pagkawasak ng Peaceland. Lumabas pa ang isa pang abiso tungkol sa mga kilalang catastrophe na kasalukuyang kinakaharap. Nakasaad na may kabuuang 2 sa kanila. Ang una ay ang hari ng mga catastrophe at ang ikalawa ay ang catastrophe na nangangarap mang-agaw. Sa pagkakataong ito, ang kaharap ni Dokya ay ang ikalawang catastrophe. Ang catastrophe that dreams of usurping ay ipinakilala ang kanyang sarili. Ngayon ay tuluyan ng nakumpirma na ang kilalang catastrophe na kanyang kinakaharap ay ang catastrophe na nangangarap mang-agaw na si Hajime Yamamoto. Hindi mapigilan ni Dokya na mapatanong sa kanyang sarili kung seryoso ba talaga ito. Kasunod nito ay lumabas ang isa pang babala ng sistema. Nakasaad dito na kung nais niyang tanggihan ang senaryo na ito, kailangan niyang maghanap at pumatay ng isang maliit na tao sa loob ng susunod na 10 minuto. Kung hindi niya ito magagawa, ituturing ng sistema na wala siyang intensyon na kumilos bilang isang catastrophe. Doon ay tuluyan ng napagtanto ni Dokya na malamang ang hari ng mga catastrophe na hindi pa niya nakakaharap ay walang iba kundi ang Serpent Incarnate. Pagkatapos nito ay nakiusap si Dokya kay Hajime Yamamoto kung maaari bang huwag na lamang silang maglaban. Ipinaalala niyang alam naman nito na hindi siya ang tunay nitong target. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Hajime Yamamoto. Iniunat niya ang kanyang kamay at malamig na sinabihan si Dokya na mamatay na lamang ito. Kasunod nito ay biglang nagbitak ang lupa sa kinatatayuan ni Dokya, at mula roon ay sumulpot ang isang dambuhalang centipede. Hindi napigilan ni Dokya na mapamura sa isip habang nasasaksihan ang nangyayari. Kasabay nito ay lumabas ang isang babala ng sistema na nagsasabing ang catastrophe na si Hajime Yamamoto ay wala sa ilalim ng anumang parusa at maaari itong umatake sa kapwa catastrophe.
Doon ay napagtanto ni Dokya na maaari pala siyang atakihin ni Hajime Yamamoto nang hindi na kailangang mag-alala na liliit ang kanyang katawan. Sumunod na lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang konstelasyong 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa ay lalo pang itinaas ang synchronization nito sa kanyang inkarnasyon. Kasunod nito ay lumabas ang isa pang abiso na nagsasabing may ilang konstelasyon na hindi natuwa sa mga kilos ng 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa. Hindi naman tumigil si Hajime Yamamoto at ipinagpatuloy ang pagkontrol sa dambuhalang centipede upang paulit-ulit na atakihin si Dokya. Gayunpaman, nagagawa pa rin ni Dokya na mailagan ang bawat pag-atake nito. Dahil sa mga ginagawa ni Hajime Yamamoto, ang konstelasyong nag-alay ng kanyang buhay sa pagsisilbi sa mga demonyo ay nakatuon ang tingin sa kanya. Dahil dito ay tuluyan ng nena si Hajime Yamamoto. Kaagad niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan at inutusang sabay-sabay na sugurin si Dokya. Habang mabilis na tumatakbo, iniisip ni Dokya na dapat alam ni Hajime Yamamoto na liliit ang kanyang katawan kapag nakapatay siya ng kahit isang tao. Wala naman siyang problema sa pagkitol ng buhay ng sinuman sa lugar na iyon, ngunit maaari niyang mawala ang epekto ng The King of No Killing kung papatayin niya ang mga tao roon. Hindi niya maaaring sayangin ang kanyang napakahalagang extra life para lamang patayin ang pinuno ng Japan. Dahil dito ay bigla siyang huminto. Kahit mabilis nang papalapit ang dambuhalang centipede mula sa kanyang likuran, agad niyang inilabas ang Ganpyongui at kaagad na inactivate ang espesyal nitong kakayahan na Echo of the Star. Ang Echo of the Star ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang humingi ng tulong sa isang mataas na konstelasyon. Maaari namang tanggihan ng konstelasyon ang kanyang kahilingan, at sa bawat pagkakataong sisigat ito ay mababawasan ang bilang ng natitirang paggamit ng Ganpyongui. Narinig ng mga mataas na konstelasyon ang kanyang tinig na dumadaloy sa pagitan ng mga bituin. Pagkatapos nito ay malakas na isinigaw ni Dokya na tinatawag niya ang Onmyoji of Contradiction. Sa isang iglap ay isang nakakasilaw na haligi ng liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan. Nagulat ang lahat nang makita nilang ang liwanag na iyon ay direktang tumama sa mismong kinatatayuan ni Dokya. Dahil dito ay kaagad na sumigaw si Hajime Yamamoto at binalaan ang lahat na mag-ingat dahil may paparating sa kanilang direksyon. Kasunod nito ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang stigma na the 5 elements of yin and yang, antas isa, ay pinawalang bisa ang lahat ng epekto ng demon's formation. Dahil dito ay tuluyang nabasag ang selyong bumabalot kay Dokya. Sa sumunod na sandali ay isang napakabilis at napakatalim na slash ang humiwa sa mga dahon ng mga puno. Kasabay nito ay umihip ang isang malakas na hangin na tumaangay sa napakaraming dahon at agad na idinikit ang mga ito sa katawan ng mga kalaban. Ito ang stigma na Shikigami, antas isa, na nagpaparalisa sa lahat ng occultists at monsters of fable na nasa kalapit na lugar. Napasigaw si Hajime Yamamoto at binalaan ang kanyang mga tauhan na mag-ingat dahil hindi ordinaryong mga dahon ang mga iyon. Doon ay napagtanto ng ilan na ang mga iyon ay mga Shikigami. Posible ring isa itong Onmyoji. Ang Shikigami ay kilala rin bilang paper doll. Isa itong stigma na may nakamamatay na bisa laban sa mga monsters of fable. Habang parami ng parami ang mga dahon na dumidikit sa katawan ng mga kalaban, nagsimula silang mataranta at nagsisigawan habang pilit na inaalis ang mga iyon sa kanilang katawan. Napatanong naman si Hajime Yamamoto kay Dokya kung si Seimei ba ang tinawag nito. Sinabi niyang kahanga-hanga ang naging desisyon ni Dokya dahil nakapili ito ng isang sumusuportang konstelasyon na nagmula rin sa hanay ng mga monsters of fable. Ang konstelasyong tinawag ni Dokya ay walang iba kundi ang numero 1 exorcist ng Japan, ang Onmyoji of Contradiction, si Abe no Seimei. Bahagyang humanga si Hajime Yamamoto kay Dokya at sinabing ginamit nga nito ang kanyang utak. Gayunpaman, sinabi rin niyang hindi pa rin makakagalaw si Dokya ngayon. Kapag naubos ang mana nito, tiyak na kamatayan ang naghihintay rito. Kasunod nito ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang konstelasyong 1,000,000 taong gulang na nilalang na may 100 paa ay masamang nakatingin sa Onmyoji of Contradiction at nagbigay ng babala rito na huwag hadlangan ang kanyang landas. Alam ni Dokya na tama ang sinabi nito. Ang totoo, kakayanin na lamang niyang tumagal ng 1 o 2 minuto. Ngunit pagdating sa usapin ng kanyang kamatayan, bigla siyang napangiti.
Tumingin siya kay Hajime Yamamoto at sinabing tingnan na lamang nila kung ano ang mangyayari. Pagkatapos nito ay agad niyang tinawag ang matandang babae at inutusang kumilos na ito. Kaagad na tumalon pababa ang matandang babae. Nang makita iyon ng mga kalaban, nalito sila at nagtanong kung ano ba talaga ito. Nakita nilang ang maliit na anyo ng matanda ay biglang lumaki habang nakangiting nakatingin sa kanilang lahat. Nang mapansing naguguluhan ang kanyang mga tauhan, agad silang sinigawan ni Hajime Yamamoto at sinabing huwag silang mataranta dahil isa lamang itong matandang babae. Ngunit sa katotohanan, hindi naman talaga lumiit ang sukat ng matanda. Pumasok lamang ito sa senaryo bilang isang maliit na tao mula pa sa simula. Nangyari yun dahil sa spell na inilagay sa kanya ni John Uchi, na nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang ina. Sa sandaling kumilos ang matandang babae, lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang inkarnasyong si Bakson Lee ay gumamit ng skill na Respect the Elder and Hospitality. Kaagad na nabalot ng banayad na liwanag ang kanyang buong katawan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa mga kalaban, bigla na lamang yumuko ang mga ito sa kanyang harapan. Dahil dito ay nagtaka silang lahat kung ano ang nangyayari. Muling lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang lahat ng inkarnasyong mas bata kaysa sa karakter na si Bakson Lee ay napuno ng matinding paggalang para sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna nila, magiliw na nagpasalamat si Bakson Lee sa mga kabataan. Gayunpaman, sinabi niyang hindi nila kailangang magbigay daan para sa isang maliit at matandang babaeng tulad niya. Pagkatapos nito ay marahas niyang inihampas ang kanyang paa sa lupa. Kasunod nito ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin habang ang kanyang buong katawan ay nabalot ng umiikot na enerhiya ng hangin. Kasabay nito ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang karakter na si Bakson Lee ay naghahandang gamitin ang stigma na invocation rite, antas 2. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.